Hindi tulad ng karamihan sa mga bata na kasing edad niya si Angelica Flores. Habang ang ibang 12 taong gulang ay abala sa panunood ng cartoons o pag-aaral ng pinakabagong sayaw sa TikTok, nakatuon ang mga mata ni Angelica sa ibang bagay, mga eroplano. Hindi lang basta interes, kundi isang tunay na pagkahumaling. Ang kanyang silid ay puno ng mga poster tungkol sa abyasyon. Ang kanyang mga istante ay siksik sa mga flight manual at ang kanyang tablet. Naka-install dito ang isa sa pinaka-advanced na flight simulator na meron. Kaya niyang banggitin ang mga technical na detalye ng isang Boeing 737 ng mas mabilis kaysa sa maraming matatanda. Ngunit kahit gaano pa karami ang kanyang kaalaman, hindi pa siya kailanman nakatuntong sa loob ng totoong cockpit ng eroplano hanggang sa araw na ito. Bandang 9:00 ng umaga sa isang mainit na araw ng tagsibol, sumakay si Angelica at ang kanyang ama, si Antonio Flores, sa Flight 782 sa Denver International Airport. Ang destinasyon nila, Orlando, Florida, ngunit hindi para sa isang bakasyon o kasayahan. Ito ay isang pamamaalam. Naglalakbay sila upang parangalan ang isang mahalaga. Ang ina ni Angelica, si Kapitan Dolores Flores, ay nagsilbi bilang isa sa mga nangungunang drone pilot ng US Air Force. Sa kasamaang palad, pumanaw siya noong nakaraang taon sa isang training mission. Ngayon dala ni na Angelica at ng kanyang ama ang kanyang abo sa isang pelos na lalagyan, maingat na nakatago sa kanilang carry-on bag. Plano nilang ikalat ito sa paboritong dalampasigan ng kanyang ina malapit sa Cocoa, Florida. Habang naglalakad sila sa jet bridge papunta sa eroplano, mahigpit na hinawakan ni Angelica ang kamay ng kanyang ama. Ngunit gumagala ang kanyang mga mata. Sinusuri ang bawat bahagi ng eroplano. Hinangaan niya ang landing gear, ang makinis na katawan ng eroplano at pati ang kintab ng mga bintana ng cockpit. Nakilala niya agad ang modelo, isang Boeing 737-800, isang narrow-body jet na ilang beses na niyang napalipad sa simulator. Sa loob ng eroplano, sinalubong sila ng 2 flight attendant na may ngiti. Napansin ng isa sa kanila si Teresa kung paano nakatitig si Angelica sa cockpit. "Mahilig ka ba sa eroplano, iha?" tanong ni Teresa nang may lambing. "Mahilig po ako, sobra," mabilis na sagot ni Angelica. "Baka makapag-wave pa sa'yo ang kapitan bago tayo lumipad," sabi ni Teresa. Napangiti si Angelica habang naglakad sila patungo sa kanilang upuan, Section A at Section B, window at middle seat. Binakal niya ang seatbelt, idinikit ang kanyang mukha sa bintana at pinanood ang kaguluhan sa labas, mga fuel truck, baggage cart at mga tauhan ng crew. Ang bawat bahagi ng paliparan ay kamangha-mangha para sa kanya. Biglang narinig ang boses ng kapitan sa intercom. "Magandang umaga po. Ako si Kapitan Morales. Aalis tayo maya-maya at tatagal ang biyahe ng mga 3 oras. Mukhang magiging maaliwalas ang panahon." Nakinig si Angelica ng mabuti. Nagustuhan niya ang tono ng boses nito. Matatag at mapanatag. Nakatulong iyon para maramdaman niyang ligtas sila. Naisip niya kung ano ang itsura ng kapitan, kung anong uri ng piloto siya. Ngunit higit sa lahat, inisip niya ang sarili niyang nasa kanyang lugar, humahawak ng mga switch, nakikipag-usap sa air traffic control at nararamdaman ang dagundong ng mga jet engine sa kanyang mga kamay. Nagsimulang umandar ang eroplano. Tumakbo ito papunta sa runway. Huminto sandali. Tahimik siyang nagbilang sa kanyang isip. 5, 4, 3. At saka, biglang umarangkada. Tumulak ang puwersa sa kanya pabalik sa upuan at siya'y ngumiti ng labis. Ang take-off ang kanyang paborito. Umakyat sila pataas sa ulap hanggang marating ang bughaw na kalangitan. Tumunog ang seatbelt sign. Ding! Inilabas ng kanyang ama ang isang maliit na larawan ni Dolores mula sa bag.
Ipagmamalaki ka ng nanay mo, Angelica, bulong ni Antonio. Bahagyang tumango si Angelica, nakatingin pa rin sa labas ng bintana. Naka-cruise na ang eroplano sa 30,000 talampakan. Tahimik ang lahat. Naglilibot ang mga flight attendant na may dalang inumin. Ang mga pasahero ay nakapirmi na. May nakikinig ng musika, may natutulog, may nagbabasa. Parang normal lang, gaya ng ibang biyahe. Ngunit makalipas ang 23 minuto, may nangyaring kakaiba. Nagsimula ito ng banayad, isang kislap ng kilos sa harapan. Napansin ito ni Angelica nang bumukas ang cockpit door para maghatid ng kape ang isang flight attendant. Saglit niyang nakita ang co-pilot, si Officer Delgado. Mukha itong kakaiba. Nakayuko siya, parang inaantok at hindi malinaw ang kanyang sinasabi. Ilang sandali pa, bumagsak siya sa unahan. Nabuhusan ng kape si Kapitan Morales. Dinig ang hingal niya, pawis na pawis ang kanyang mukha hanggang sa tumigil siya sa pagkilos. Napaupo ng diretso si Angelica. "Tay," sabi niya nang may kaba. "May mali." Nagulat ang ama niya. "Anong ibig mong sabihin?" Yung mga piloto, may nangyayari, hindi sila gumagalaw. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng cockpit at mabilis na pumasok si Teresa. Ilang segundo lang, lumabas siyang namumutla ang mukha at nanginginig ang mga mata. Sumiklab ang kanyang boses sa intercom. "Mga pasahero, may nararanasang teknikal na problema ang flight crew. Kung sino man po sa inyo ang may karanasan sa pagpapalipad ng eroplano, pakiusap, lumapit po sa unahan." Nagingay ang buong kabina. May mga natawa ng pilit, akala'y biro. Ngunit ang iba, kita ang takot sa mukha. Humarap si Angelica sa kanyang ama, mabilis ang tibok ng puso. "Kaya ko to," sabi niya. Napatingin si Antonio. "Ano?" "Kaya kong paliparin ang eroplano. Alam ko ang eroplano na ito ng buong buo. Ilang taon na akong gumagamit ng flight simulator. Alam ko ang controls. Kabisa ko ang mga checklist. Kaya ko." Umiling ang kanyang ama. "Angelica, hindi ito laro." "Hindi nga, tay," sagot niya ng buong tapang. "Pero tay, may kailangang magpalipad ng eroplano." Kahit nanginginig ang boses ni Angelica, matatag ang kanyang mga salita. Eksaktong sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Teresa sa kabina. Ngayon mas kagyat kaysa dati. "Kung sino man po ang may karanasan sa pagpapalipad ng eroplano, pakiusap, lumapit po sa harapan. Kailangan namin kayo." Ngayon din, tinanggal ni Angelica ang seatbelt. Nanginginig ang kanyang tuhod nang tumayo siya. Humarap siya sa kanyang ama. "Kailangan kong subukan." Nagalinlangan si Antonio. Kita ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Yaong uri ng mabigat at masakit na pagtango na tanging isang magulang lang ang makakagawa kapag kinakailangang bitawan ang anak. Habang naglalakad si Angelica papunta sa pasilyo, napako ang tingin ng lahat sa kanya. Ang mga pasaherong kanina'y nagkibit-balikat lamang ay ngayon namutla, manghang pinapanood ang isang bata na papalapit sa cockpit para bang tumigil ang oras. Ngunit totoo ito, si Angelica Flores, isang 12 taong gulang, ay nakatakdang pumasok sa kasaysayan ng abyasyon, 30,000 talampakan mula sa lupa. Huminto siya sa tapat ng cockpit, mabilis ang tibok ng kanyang puso, pawis na pawis ang kanyang palad. Tiningnan siya ni Teresa, naguguluhan at takot. "Iha, nasaan ang mga magulang mo?" Tumuwid ng tindig si Angelica at huminga ng malalim. "Ako ang makakatulong. Marunong akong magpalipad ng eroplano." Napakurap si Teresa, hindi makapaniwala. 12 ka lang. Naipalipad ko na itong eksaktong modelo, ang Boeing 737-800 sa flight simulator. Alam ko kung nasaan ang lahat ng controls. Paulit-ulit kong nainsayo ang paglapag. Kaya ko. Wala nang oras para makipagtalo. Sa loob ng cockpit, parehong walang malay sina Kapitan Morales at First Officer Delgado. Mahina ang paghinga. Tumitig si Teresa kay Angelica, takot ang mga mata. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. "Sige, pumasok ka."
Pumasok si Angelica sa cockpit. Ilang ulit na niyang inisip ang sandaling ito, ang maupo sa totoong flight deck, napapaligiran ng mga kumikislap na kontrol at mga monitor. Ngunit hindi ito panaginip. Isa itong krisis. Magulo ang cockpit, maputla at mahina ang mga piloto, hindi pa bumababa ang oxygen masks, medyo nakatagilid ang control stick, pero hawak pa ng autopilot ang eroplano, pansamantala. Tulungan mo akong ilipat sila, sabi ni Angelica, matatag ang tinig kahit mabilis ang tibok ng puso. Nagdalawang isip si Teresa, ngunit agad ring kumilos. Magkasama nilang tinanggal ang seatbelt ng mga piloto at inilipat sila sa jump seat sa likod. Umupo si Angelica sa upuan ng co-pilot. Sobrang laki nito para sa kanya. Halos hindi abot ng kanyang mga paa ang rudder pedals. Pero ang layout ng cockpit, kabisa niya. Kumikinang ang digital screens, altitude, bilis, direksyon, at inisa-isa niya itong sinuri gaya ng libu-libong ulit niyang ginawa sa bahay. Inabot niya ang radyo, pinindot niya ang transmission button. Mayday! Mayday! Ito ang flight 782. Walang malay ang dalawang piloto. Kailangan ng agarang tulong. Over. Walang sagot. Mabilis niyang inilipat ang frequency, itinono sa emergency channel. Mayday, ito ang Flight 782. Nasa co-pilot seat ako. Inuulit ko, parehong walang malay ang mga piloto. Kailangan ko ng tulong. Pakiusap, sumagot kayo. Nagkaroon ng static pagkatapos may boses na pumutol sa ingay. Ito ang Jacksonville Center. Pakisabi muli, sino ang nagsasalita? Nilunok ni Angelica ang kaba. Ako si Angelica Flores. 12 taong gulang ako. Walang malay ang mga piloto. Sinusubukan kong hawakan ang eroplano. Tahimik. Pagkatapos, sinabi mo ba 12? Oo, mabilis na sagot ni Angelica. Pero kabisado ko ang eroplano na ito. Nagsanay ako sa modelong ito sa simulator. Kailangan ko lang ng gagabay. Sa lupa, sa isang air traffic control center na daan-daang milya ang layo, nakatulala si Controller Camila Mendoza sa radyo. Naguguluhan. Tumigil ang buong silid. Hindi ka siguro nagbibiro, bulong ng isang technician. Bata lang siya, bulong naman ng isa. Lumapit si Camila at kinuha ang mic. Sige Angelica, ako si Camila, tutulungan kita. Simulan natin sa altitude mo. Tiningnan ni Angelica ang display. 30,000 talampakan, airspeed 462 knots, papuntang east-southeast. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Pagkatapos bumalik ang tinig ni Camila, mahinahon at tiyak. Tama yan, ang galing mo. Okay bata, iuwi ka namin. Huminga si Angelica ng malalim, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiyak. Wala siyang oras para matakot. Ano ang nangyari sa mga piloto? Mahinang tanong niya. Hindi pa sigurado, sagot ni Camila. Posibleng pressurization issue. Pero sa ngayon, kailangan mong mag-focus sa paglipad, okay? Nakatayo si Teresa sa likod niya. Lumingon si Angelica. Pakisara ang pinto ng cockpit. Panatilihin mong kalmado ang mga pasahero. Huwag mong sabihing bata ang lumilipad. Sabihin mong may humahawak na. Tumango si Teresa, nangingilid ang luha. Ang galing mo, bulong niya. Pagkatapos, marahang isinara ang pinto. Bumalik si Angelica sa mga kumikislap na instrumento. Matatag pa ring lumilipad ang eroplano. Hawak ng autopilot ang kontrol. Sa ngayon. Pero alam niyang hindi iyon magtatagal magpakailanman. Okay Camila, sabi ni Angelica, matatag ang boses pero halatang kinakabahan. Ano ang susunod kong gagawin? Reroute ka namin papunta sa Augusta Regional Airport, tugon ni Camila. Mas maliit itong paliparan, mas tahimik, mas mahahaba ang runway at mas kaunti ang trapiko. Mas ligtas kang makakalapag doon. Naintindihan, sagot ni Angelica habang mabilis na sinusuri ang mga kontrol. Magaling ang ginagawa mo, Angelica. Talagang magaling, dagdag ni Camila. May init ang boses. Salamat, bulong ni Angelica, halos hindi niya marinig ang sarili. Biglang may kakaiba siyang napansin sa fuel display, isang hindi pangkaraniwang pagbabasa.
Camila, parang may mali sa fuel. Pwede bang imbalance ito? Napamura ng mahina si Camila. Mukhang mas mabilis maubos ang kaliwang tangke. Hindi ito ideal, pero kayang ayusin mamaya. Huwag muna nating alalahanin ngayon. Sa ngayon, kailangan kong tingnan mo kung hawak pa rin ng autopilot ang eroplano, patuloy ni Camila. Nakikita mo ba ang MCP? Mabilis na gumalaw ang mga mata ni Angelica at agad na natunto ng mode control panel. Nakita ko, heading select ay aktibo, altitude hold ay nakaset. Perpekto, ngayon ilagay mo ang bagong heading, 112. Doon ka iikot papuntang Augusta. Inikot ni Angelica ang dial at inayos ang heading. Marahang kumiling ang eroplano pakaliwa. Sa labas ng cockpit, pakiramdam niya'y buong mundo ang gumalaw kasabay niya. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Samantala, sa kabina, nanatiling nakayuko si Antonio Flores, mahigpit ang kapit sa armrest. Umaling-aw-ngaw ang mahina, ngunit sa bayang bulungan ng mga pasahero. May isang binatang tumayo, nag-aalala. Anong nangyayari? Tanong niya sa pinakamalapit na flight attendant. Sino ang nagpapatakbo ng eroplano? Ngumiti si Teresa ng kalmadong ngiti. May problema sa cockpit pero kontrolado ito. Naghahanda na tayo para sa ligtas na paglapag. Wala na siyang idinagdag pa. Ang katotohanan na isang 12 taong bata ang lumilipad ngayon ay tiyak na magdudulot ng takot. Sa cockpit, ipinagpatuloy ni Camila ang paggabay. Simulan na nating pababain ang altitude. Ibaba mo sa 24,000 talampakan. Dahan-dahang bumaba. Tumango si Angelica at marahang binawasan ng throttle. Humina ang ugong ng mga makina. Bahagyang yumuko ang ilong ng eroplano. Sa labas, kumalat ang liwanag ng araw sa ibabaw ng mga ulap. Ang langit ay walang katapusan sa lahat ng direksyon. Nakatitig si Angelica na mamangha na hindi lang siya lumilipad, kundi siya mismo ang may kontrol sa 737. Buhay pa rin siya, lumilipad pa rin. Bigla namang kumurap ang mga ilaw. Camila, may nagbago. Ang mga ilaw parang humina. Copy, sagot ni Camila. Maaaring bumaba ang boltahe. Hanapin mo ang button na may label na APUGEN, backup power. Nakikita mo ba? Mabilis na sinuri ni Angelica ang panel, nakita ang switch at pinindot ito. Naging matatag muli ang mga ilaw. Huminga ng maluwag si Camila. Natural ang instinct mo, bata. Para kang pro. Hindi sumagot si Angelica. Nakatuon ang buong isip niya. Bawat ugat at kalamnan ay alerto, halos nag-aapoy. Pagkaraan ng ilang segundo, may mahinang tunog na umabot sa kanyang pandinig mula sa likod ng saradong pinto ng cockpit. Palakpakan. May pumalakpak, mahina pa, simple, pero malinaw. May nagsabi na sa mga pasahero, hindi lumingon si Angelica, nakatuon pa rin siya sa unahan. Mababa ang boses na halos pabulong. Ilapag natin ang ibon na ito. Hindi pa siya kailanman naging ganito kagising. Habang umiikot ang eroplano pakaliwa sa ilalim ng kanyang utos, biglang sumagi sa isip niya ang bigat ng lahat. Hindi ito simulator, hindi ito ensayo, ito ay isang totoong Boeing 737. May 187 pasahero sa likod niya, nandoon ang kanyang ama, at wala siyang restart button kapag nagkamali. Angelica, confirm heading 112. Muling boses ni Camila sa headset. Heading 112 confirmed, kalmado niyang sagot. Altitude, bumaba na sa 28,000 talampakan. Vertical speed, -500 feet per minute. May bahagyang katahimikan. Perpekto, tugon ni Camila. Eksakto ang gusto ko. Magaling ang ginagawa mo. Si Camila Mendoza ay nanatiling composed. Sa 20 taon ng kanyang serbisyo sa pagbabantay ng mga eroplano, napagdaanan na niya ang lahat ng uri ng emerhensya. Pero wala ang nakapaghanda sa kanya para rito, isang 12 taong bata na nag-iisa sa pagpapatakbo ng isang jetliner. At gayon paman, hindi natataranta si Angelica, nakapokus.
Eksakto, matatag. Sa cockpit, sinuri ulit ni Angelica ang instrument panel. May kumikislap na indicator, ang annunciator light, para sa APU generator na kanyang pinagana kanina. Tiningnan niya ang descent rate, matatag pa rin, hawak pa rin ng autopilot ang eroplano. Sa ngayon, Camila, paano kung biglang mag-disconnect ang autopilot? Tanong ni Angelica. Harapin natin yon kung mangyayari, sagot ni Camila, nagpapalakas ng loob. Nagawa mo na ang higit pa sa kaya ng karamihan ng matatanda. Gusto kong maging handa, sagot ni Angelica, kung sakali. Ngumiti si Camila mula sa control tower. Okay, kung mawala ang autopilot, ikaw ang magmamaneho gamit ang yoke at rudder pedals. Pero huwag kang mag-alala, matatag ang kamay mo at nandito ako para gabayan ka. Copy that, tugon ni Angelica. Hinawakan niya ang yoke para maramdaman ito. Mas mabigat ito kaysa sa simulator. Totoo at mapanganib. Walang second chance. Sa kabina ramdam ang pag-aalala ng mga tao. Nagpapalit-palit sila ng posisyon, nagbubulungan. Alam nilang may mali. Pero wala ni isa ang nakakaalam ng katotohanan na isang batang babae lamang ang nag-iingat sa kanila para manatiling nasa himpapawid. Kumalat ang mga bulungan sa kabina parang apoy sa damuhan. May nagsabi na parehong inatake sa puso ang mga piloto. Isa naman ang nagbulong tungkol sa posibleng hijacker. Pero nang may isang binatilyo na nagsabing nakita niyang isang bata ang pumasok sa cockpit at isinara ang pinto. Nagsimulang magbago ang atmosphere, pumasok ang takot, biglang tumayo ang isang lalaki. Karapatan naming malaman kung sino ang lumilipad ng eroplano. Mabilis na lumapit si Teresa, ang lead flight attendant. Kalmado ang boses pero matatag. Sir, pakiusap, maupo na kayo. Nasa kontrol ang lahat, hindi siya kumbinsido. Gusto mo bang sabihin na isang bata ang lumilipad nito? Nilingon siya ng mga pasahero, may napagasp, may sumigaw ng mga tanong. Tumayo si Antonio, ama ni Angelica, sinusubukang pakalmahin ang lahat. Mga kasama, pakiusap, manatiling kalmado. Tumaas ang boses ni Teresa. Sir, umupo na kayo ngayon din. Ngunit tumanggi ang lalaki. Hindi ito kontrolado. Bata lang siya. Sa cockpit, naririnig ni Angelica ang malabong sigawan sa likod ng pinto. Pero hindi niya ito pinansin. Ignore the noise, mahinahong sabi ni Camila sa headset. Mag-focus ka sa akin, Angelica. Magaling ang ginagawa mo. Simulan na natin ang approach checklist. Tumango si Angelica kahit alam niyang hindi siya nakikita. Okay, sabi niya, huminga ng malalim. Flaps naka-up pa rin, speed brakes, armed. Auto brakes ay off. Hayaan mong naka-off ang auto brakes sa ngayon, tugon ni Camila. Ngayon tingnan mo ang indicated airspeed. Sinuri ni Angelica ang screen, 287 knots. Magaling. Simulan mong bawasan hanggang 250. Ayusin ang dial sa MCP at dahan-dahang bawasan ang throttle. Sinunod ni Angelica ang utos. Kalmado ang kanyang mga kamay, matulis ang kanyang mga mata. Humina ang ugong ng mga makina nang hilahin niya ang throttle. Bumaba ang mga numero sa display. Maayos ang pagbaba ng bilis. Sa control tower, yumuko si Camila palapit sa kanyang console, mas mahigpit ang kapit sa headset. Sabihin ko lang bata, matatag ang loob mo. Hindi naman, mahina ang sagot ni Angelica, natatakot ako. Lahat tayo natatakot sa himpapawid, sagot ni Camila. Kahit ang pinakasanay na piloto, pero ang pinakamahusay hindi natitigilan at hindi ka natitigilan. Biglang may unggol sa likuran. Napalingon si Angelica. Kapten, tawag niya, may bahagyang pag-asa. Kumilos si Kapitan Morales. Bumukas ang kanyang mga mata, tapos muling pumikit. Basang-basa pa rin siya ng pawis, halos walang malay. Narinig ni Camila ang ingay sa mic. Isa ba sa mga piloto ang nagising? Parang ganon, sagot ni Angelica. Pero bumalik siya sa pagkahimbing. Naiintindihan, nakaabang ang paramedics sa lupa. Huwag mo silang isipin. Mag-focus tayo. Kailangan nating talakayin ang flaps.
Nakuha, sagot ni Angelica. I-deploy ko kapag sinabi mo. Eksakto, first stage lang muna. Tatawagin natin ang susunod mamaya. Handa ka ba para sa ILS? Tanong ni Camila. Ngumiti si Angelica ng bahagya. Marami na akong nagawang ILS landing sa sim. Perpekto. Malapit na tayong sumalo sa localizer. Tutulungan ka nitong dumiretso sa runway. Sa labas ng cockpit nagbago ang langit. Nagsimulang magtipon ng makakapal na ulap. Sa ibaba, halos di makita ang baybayin ng Georgia. Malabong linya sa abot tanaw. Biglang may bugso ng hangin na yumanig sa eroplano. Mabilis na hinigpitan ni Angelica ang hawak sa yoke. Hangin lang yon, pagpapakalma ni Camila. Nakahawak pa rin ang autopilot. At totoo nga, sa ngayon, sa control room, tiningnan ni Camila ang radar. Eksaktong bumababa ang flight 782 ayon sa plano. Maayos, matatag, nasa tamang kurso. Kung hindi lang niya naririnig ang batang tinig ni Angelica, aakalain niyang isang veteranong piloto ang nasa likod ng controls. Muli siyang nagsalita, Angelica, nasa 20 minuto ka na lang mula Augusta Regional. Nilinis na namin ang airspace. Ikaw lang ang eroplano sa himpapawid sa milya-milyang paligid. Napahinto ng bahagya si Angelica. Okay, napatingin siya sa yoke at sa litrato na idinikit niya roon noong una siyang umupo. Ang kanyang ina, si Kapitan Dolores Flores, nakangiting proud sa kanyang flight suit. Iyon ang inilagay ni Angelica bilang tahimik na pangako, alaala ng babaeng nagpasindi sa kanyang pagmamahal sa paglipad. Camila, mahina niyang sabi, ang nanay ko ay piloto, militar. Lagi niyang sinasabi sa akin na huwag susuko. Kahit ano paman, uminit ang boses ni Camila. Ipinagmamalaki ka niya ngayon, Angelica. Gumagawa ka ng bagay na pambihira, isang bagay na wala pang nakagawa. Biglang kumislap ang simbolo sa navigation display. Active na ang localizer, sabi ni Angelica. Palapit na tayo. Tama, tugon ni Camila. Simulan mong ibaba sa 5,000 talampakan. Kapag nakuha na natin ang glide slope, diretso ka na sa runway. Inayos ni Angelica ang altitude at vertical speed. Sumunod ang eroplano ng perpekto, magaan, masunurin, para bang nagtitiwala sa kanya. Sa kabina lumapit si Teresa sa upuan ni Antonio. Hindi ako makapaniwala, bulong niya. Nanlalaki ang mga mata. Napakagaling niya. Tumango si Antonio, bagamat nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa ito. Mahina niyang sagot. Hindi ko talaga alam. Sinasalba niya tayong lahat, bulong ni Teresa. Sa cockpit, huminga ng malalim si Angelica. Pinatatatag ang sarili. Okay, Camila, ano ang susunod? Dumating ang boses ni Camila sa headset. Matatag, kalmado, puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Susunod, Little Captain, iuuwi na natin ang ibong ito. Patuloy ang pagbaba ng Flight 782, pinuputol ang mga manipis na ulap. Sa loob ng cockpit, makapal at elektrikal ang tensyon. Bawat tunog, ang mahinang ugong ng mga makina, ang mga beep ng control panel, maging ang tinig ni Camila ay tila mas malakas kaysa dati. Inayos muli ni Angelica ang altitude, itinakda sa 5,000 talampakan, gaya ng iniutos ni Camila. Sa labas ng cockpit window, unti-unting lumitaw ang luntiang lupa mula sa ilalim ng mga ulap. Nandoon, nakatago sa likod ng mga puno at ulap, ang Augusta Regional Airport. Ang kanyang destinasyon, ang kanyang runway, ang huling pagsubok. Magaling ka, Angelica, wika ni Camila. Live na ang glide slope. Halos naka-align ka na sa runway 17. Kalmado ang boses ni Angelica, nakafocus. Copy that, holding altitude at 5,000, intercepting the localizer. Pero may kakaiba siyang naramdaman. Automatiko niyang inabot ang cabin pressure switch at natigilan. Masyadong mababa ang reading. Camila, ani Angelica, halatang kinakabahan. May problema tayo sa cabin pressure. Siguro ito ang dahilan kung bakit bumigay ang mga piloto. Hindi nag-atubili si Camila. Tama ka. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako.
Naagapan ko agad ang mga palatandaan at inayos ang controls. Pero paano ang mga pasahero? Naalerto na ang mga medics, sasalubungin ka nila sa lupa. Sa ngayon mag-focus ka, malapit na tayo. Ino ni Angelica ang intercom at nagsalita sa kabina. May problema tayo sa cabin pressure. Manatili po sa inyong upuan at gamitin ang oxygen masks kung kinakailangan. Maglaland tayo sa loob ng 15 minuto. Manatiling kalmado. Sumagot si Teresa, bahagyang nanginginig ang boses. Copy that, Angelica. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya. Bumalik si Angelica sa tower frequency. Camila, masama ang sitwasyon sa likod. Nagkakagulo. Alam ko, little captain, sagot ni Camila ng marahan. Ikaw ang humawak sa langit. Kami ang bahala sa lupa. Pero hindi lang nasa sistema ang problema, kumalat din ang takot sa buong kabina. Sa row 20, umiiyak ng malakas ang isang babae. May isang lalaking sumisigaw, kumbinsidong ilang minuto na lang bago bumagsak. Nagmamadaling naglakad ang mga flight attendant sa pasilyo, dala ang mga oxygen mask at mga salitang nakapapawi. Pagkatapos, biglang humina ang mga ilaw ng kabina, nagpasiklab ng panibagong bugso ng takot. Tumayo si Antonio. Matatag ngunit puno ng emosyon ang kanyang tinig. Pakiusap lahat kayo, ang taong lumilipad ng eroplano ay ang anak ko. Nagsanay siya para rito. Tama ang lahat ng ginagawa niya. Hindi makakatulong ang sigawan. Ang pagiging kalmado ang makakatulong sa kanya. Natahimik ang mga pasahero. Ang ilan ay nakatingin, hindi makapaniwala. Ang iba na may dahan-dahang naupo, malalim ang paghinga, pabulong na nagdarasal. Sa isang sulok may umiiyak na sanggol. Mabigat ang takot sa ere, halos nakakasakal. Ngunit sa cockpit binaliwala ni Angelica ang lahat. Okay, malumanay na wika ni Camila. Final approach checklist. Handa ka na ba? Tumango si Angelica sa sarili. Handa! Flaps to 1. Hinila niya ang lever ng maayos. Nag-adjust ang eroplano, kumalat ang flaps. Bahagyang nagbago ang kilos ng eroplano, naghahanda para sa landing. Flaps 1 confirmed, speed steady at 210 knots. Magaling, huwag mo munang ibaba ang landing gear pero hanapin ang switch. Nahanap ko na, armed ang landing gear lever, hindi pa deployed. Perpekto, tatawagin ko kapag oras na, manatiling alerto, biglang isang matinis na beep. Napatingin agad si Angelica sa kumikislap na panel. Camila, bumababa na naman ang boltahe. Lumipat ka sa ikalawang bus. Gamitin ang APU backup kung kailangan. Mabilis na kumilos si Angelica, inikot ang mga switch, muling naging matatag ang mga sistema. Backup power online. Mas magaling ka pa kaysa sa kalahati ng mga regional pilots na nakasama ko. Biro ni Camila na may ngiti sa tinig. Bahagyang ngumiti si Angelica. Salamat! Pero sa loob kumakabog ang kanyang puso dahil sa eksaktong sandaling iyon, nag-disengage ang autopilot. Isang malakas na warning tone ang bumasag sa cockpit. Gumalaw ang yoke, wala na sa kontrol ng sistema. Autopilot just dropped, sigaw ni Angelica. Okay, ayos lang. Mabilis na sagot ni Camila, matatag ang boses. Kaya mo to. Nakahawak na si Angelica sa controls. Mabigat ang yoke. Totoo, ang kanyang mga paay nakapwesto sa rudder pedals. Ito na yon. Ang sandaling pinaghandaan at kinatatakutan. Wala ng simulator, wala ng restart, tanging galing instinct at puso. Sa likod niya, 187 pasahero. Sa harapan niya, isang runway. At siya lang ang makakapagdala sa kanila ng ligtas. Take control now. Narinig ni Angelica ang mga salita ni Camila at hindi siya nag-alinlangan. Mahigpit niyang hinawakan ng yoke. Magaan ang pagkapatong ng kanyang mga paa sa rudder pedals, gaya ng ginagawa niya sa simulator. Ngunit sa pagkakataong ito, totoo na, bahagyang umuga ang eroplano nang siya ang humawak, ngunit nanatiling matatag ang lipad. Got it, sabi niya, mahigpit ngunit puno ng determinasyon ang boses. Lumilipad ka na, Angelica, malumanay na wika ni Camila. Nasa iyo na ang lahat. Huminga ng malalim si Angelica. Itong mismong sandali, ang pinaghandaan niya sa loob ng maraming oras sa bahay.
Hindi lang niya naisip na mangyayari talaga ito. At sa pagitan ng mga ulap, nakita niya ang mga ito, ang mga ilaw ng runway, mahinang kumikislap sa di kalayuan, ang mga ilaw ng Augusta Regional Airport. Sa control tower, tumigil ang tibok ng puso ni Camila sandali. Pinindot niya ang mic. May visual na siya sa runway. Ihanda ang mga emergency crew. Siya mismo ang magpapalapag. Sa lupa, nagmamadaling pumwesto ang mga fire truck, ambulansya at mga medic. Nilinis ang runway. Sumindi ang mga spotlight na nagpapaliwanag sa kalsada ng himpapawid sa gitna ng dilim. Sa cockpit, nagsalita ulit si Angelica sa radyo. Landing checklist, gear down. Hinila niya ang landing gear lever. Isang malakas na clunk ang umalinggaw-ngaw habang bumaba at naglock ang mga gulong. 3 berdeng ilaw ang kumislap. Flaps to full. Dahan-dahan niyang inilabas ang flaps. Bahagyang lumaylay ang eroplano habang tumaas ang air resistance at bumagal ang takbo. Dahan-dahang yumuko ang ilong ng eroplano. Speed brake armed. Target landing speed, 145 knots. Perpekto, sabi ni Camila. Nasa buong kontrol ka na ngayon. Manatili sa gitna, sundan ang glide path, dahan-dahan lang. Ihahan-fly ko ito hanggang dulo, sagot ni Angelica. Napapikit sandali si Camila, pinipigil ang luha. Nailipad mo na ang mas malayo kaysa sa kayang liparin ng karamihan ng piloto. Sa 3,000 talampakan, sinalubong sila ng matatalim na hangin. Umiikot pa rin ang bakas ng bagyo. Marahang kinurek ni Angelica ang anggulo ng eroplano. Left crosswind, sabi niya ng kusa. Nag-a-adjust ng rudder. Magaling, kumpirma ni Camila. Mas malinaw na ngayon ang runway sa bawat segundo. Nakikita na ni Angelica ang mga kalsada, puno at kumikislap na ilaw ng mga emergency crew sa tarmac. 2,000 talampakan, tawag ni Camila. Dahan-dahan lang, malapit ka na. Sa kabina, mahigpit ang kapit ng mga pasahero sa kanilang mga upuan. Ang ilan ay umiiyak, ang iba na may tuluyang natahimik. Nakaupo na si Teresa, nakabakal, nanginginig ang mga kamay. Mahinang bulong ni Antonio, "Sige na, Em." At sa cockpit, mahina ring nagbulong si Angelica, Makakaya ko to, makakaya ko to." Pumasok na ang eroplano sa final approach. Matatag ang bilis. Nakadeploy ang gear. Fully extended ang flaps. Nararamdaman ni Angelica ang lahat. Ang resistensya ng controls, ang bigat ng eroplano, ang galaw ng hangin sa ilalim ng mga pakpak. Nanakit ang kanyang mga kalamnan pero hindi siya bumitaw. Sa dumidilim na langit, ang runway ay tila kumikislap na laso ng pag-asa. Muling dumating ang tinig ni Camila. "All right, little captain. Time to bring her home." Kumikinang ang mga ilaw ng runway sa lupa, parang mga bituin na gumagabay sa kanya pababa. Nakatitig si Angelica Flores sa unahan, mahigpit ang kapit sa yoke, sabay ang tibok ng puso at ang mga altitude call-out sa cockpit. Naensayo na niya ang landing na ito ng daan-daang beses, pero ngayon hindi ito laro, hindi ito virtual. May bigat na higit 75 tonelada ang eroplano at nasa likod niya ang 187 pasahero, kabilang ang kanyang ama. Lahat umaasa na ligtas niyang maibabalik. 1,500 talampakan, mahinahong sabi ni Camila. Perpekto ang posisyon. Panatilihin ang nose level, ayusin ang descent rate. "Copy," sagot ni Angelica. "Speed steady at 150, glide path centered." Magaling, bulong ni Camila sa tower, nakatitig sa radar habang papalapit ang maliit na blip sa runway. Sa kabina, halos hindi na matiis ang tensyon. Nakaupo ang lahat, matitigas ang katawan. Isang babae ang mahigpit na kumakapit sa rosaryo. Isang bata ang kumapit sa braso ng kanyang ama, dilat ang mga mata. Idinikit ni Antonio ang kanyang noo sa upuan sa harap niya. "Sige na, Angelica, tulad lang ng sa sim." Sa cockpit, mas matalim ang isip ni Angelica kaysa kailanman. "Camila, slight left crosswind. Ina-adjust ko ang rudder para sa drift correction." "Magaling ang pagbabasa mo ng hangin. Manatili sa center line."
Tumugon ang eroplano sa kanyang mga kamay na parang buhay. Bawat galaw niya may tugon. Para bang nararamdaman niya ang bawat gear, bawat flap, bawat panginginig. Huminga siya ng mabagal, may intensyon. At sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang tinig ng kanyang ina. Calm is your co-pilot. Biglang dumating ang isa pang bugso ng hangin. Wind shear! Sigaw ni Angelica. Bahagyang kumiling ang eroplano, dumating ang boses ni Camila, puno ng matatag na pangugnay. Panatilihin mong steady, huwag mong labanan, sundan mo lang ang galaw. Tahimik na tumango si Angelica, sumabay sa kilos ng eroplano. Maingat niyang inayos ang yoke, sapat lang para manatiling pantay ang mga pakpak habang hinahampas ng hangin ang eroplano. Hindi kumurap ang kanyang hawak. Bumaba ang altimeter, 1,000 feet, 900, 800. Malayo sa ibaba, ang runway ng Augusta ay kumikislap na parang mga alitap-tap, pulang at puting ilaw na nagpapailaw sa mga emergency crew na nakahanda na. Nakahilera ang mga fire truck sa gilid ng runway, parang mga laruan na sundalo. Nakatayo ang mga paramedic na may mga stretcher. Sa bakod, nagsisiksikan ang mga reporter, nakaabang ang mga kamera. Sa control tower, natigilan ang lahat, hindi tulad ng karamihan sa mga bata na kasing edad niya si Angelica Flores. Habang ang ibang 12 taong gulang ay abala sa panunood ng cartoons o pag-aaral ng pinakabagong sayaw sa TikTok, nakatuon ang mga mata ni Angelica sa ibang bagay, mga eroplano. Hindi lang basta interes, kundi isang tunay na pagkahumaling. Ang kanyang silid ay puno ng mga poster tungkol sa abyasyon. Ang kanyang mga istante ay siksik sa mga flight manual at ang kanyang tablet. Naka-install dito ang isa sa pinaka-advanced na flight simulator na meron. Kaya niyang banggitin ang mga technical na detalye ng isang Boeing 737 ng mas mabilis kaysa sa maraming matatanda. Ngunit kahit gaano pa karami ang kanyang kaalaman, hindi pa siya kailanman nakatuntong sa loob ng totoong cockpit ng eroplano hanggang sa araw na ito. Bandang 9:00 ng umaga sa isang mainit na araw ng tagsibol, sumakay si Angelica at ang kanyang ama, si Antonio Flores, sa Flight 782 sa Denver International Airport. Ang destinasyon nila, Orlando, Florida, ngunit hindi para sa isang bakasyon o kasayahan. Ito ay isang pamamaalam. Naglalakbay sila upang parangalan ang isang mahalaga. Ang ina ni Angelica, si Kapitan Dolores Flores, ay nagsilbi bilang isa sa mga nangungunang drone pilot ng US Air Force. Sa kasamaang palad, pumanaw siya noong nakaraang taon sa isang training mission. Ngayon dala ni na Angelica at ng kanyang ama ang kanyang abo sa isang pelos na lalagyan, maingat na nakatago sa kanilang carry-on bag. Plano nilang ikalat ito sa paboritong dalampasigan ng kanyang ina malapit sa Cocoa, Florida. Habang naglalakad sila sa jet bridge papunta sa eroplano, mahigpit na hinawakan ni Angelica ang kamay ng kanyang ama. Ngunit gumagala ang kanyang mga mata, sinusuri ang bawat bahagi ng eroplano. Hinangaan niya ang landing gear, ang makinis na katawan ng eroplano at pati ang kintab ng mga bintana ng cockpit. Nakilala niya agad ang modelo, isang Boeing 737-800, isang narrow-body jet na ilang beses na niyang napalipad sa simulator. Sa loob ng eroplano, sinalubong sila ng 2 flight attendant na may ngiti. Napansin ng isa sa kanila, si Teresa, kung paano nakatitig si Angelica sa cockpit. "Mahilig ka ba sa eroplano, iha?" tanong ni Teresa nang may lambing. "Mahilig po ako, sobra," mabilis na sagot ni Angelica. "Baka makapag-wave pa sa'yo ang kapitan bago tayo lumipad," sabi ni Teresa. Napangiti si Angelica habang naglakad sila patungo sa kanilang upuan, Section A at Section B, window at middle seat. Binakal niya ang seatbelt, idinikit ang kanyang mukha sa bintana at pinanood ang kaguluhan sa labas, mga fuel truck, baggage cart at mga tauhan ng crew.
Ang bawat bahagi ng paliparan ay kamangha-mangha para sa kanya. Biglang narinig ang boses ng kapitan sa intercom. Magandang umaga po. Ako si Kapitan Morales. Aalis tayo maya-maya at tatagal ang biyahe ng mga 3 oras. Mukhang magiging maaliwalas ang panahon. Nakinig si Angelica ng mabuti. Nagustuhan niya ang tono ng boses nito. Matatag at mapanatag. Nakatulong iyon para maramdaman niyang ligtas sila. Naisip niya kung ano ang itsura ng kapitan, kung anong uri ng piloto siya. Ngunit higit sa lahat, inisip niya ang sarili niyang nasa kanyang lugar, humahawak ng mga switch, nakikipag-usap sa air traffic control at nararamdaman ang dagundong ng mga jet engine sa kanyang mga kamay. Nagsimulang umandar ang eroplano. Tumakbo ito papunta sa runway. Huminto sandali. Tahimik siyang nagbilang sa kanyang isip. 5, 4, 3. At saka, biglang umarangkada. Tumulak ang puwersa sa kanya pabalik sa upuan at siya'y ngumiti ng labis. Ang take-off ang kanyang paborito. Umakyat sila pataas sa ulap hanggang marating ang bughaw na kalangitan. Tumunog ang seatbelt sign. Ding! Inilabas ng kanyang ama ang isang maliit na larawan ni Dolores mula sa bag. Ipagmamalaki ka ng nanay mo, Angelica, bulong ni Antonio. Bahagyang tumango si Angelica, nakatingin pa rin sa labas ng bintana. Naka-cruise na ang eroplano sa 30,000 talampakan. Tahimik ang lahat. Naglilibot ang mga flight attendant na may dalang inumin. Ang mga pasahero ay nakapirmi na. May nakikinig ng musika, may natutulog, may nagbabasa. Parang normal lang, gaya ng ibang biyahe. Ngunit makalipas ang 23 minuto, may nangyaring kakaiba. Nagsimula ito ng banayad, isang kislap ng kilos sa harapan. Napansin ito ni Angelica nang bumukas ang cockpit door para maghatid ng kape ang isang flight attendant. Saglit niyang nakita ang co-pilot, si Officer Delgado. Mukha itong kakaiba. Nakayuko siya, parang inaantok at hindi malinaw ang kanyang sinasabi. Ilang sandali pa, bumagsak siya sa unahan. Nabuhusan ng kape si Kapitan Morales. Dinig ang hingal niya, pawis na pawis ang kanyang mukha hanggang sa tumigil siya sa pagkilos. Napaupo ng diretso si Angelica. Tay, sabi niya nang may kaba. May mali. Nagulat ang ama niya. Anong ibig mong sabihin? Yung mga piloto, may nangyayari, hindi sila gumagalaw. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng cockpit at mabilis na pumasok si Teresa. Ilang segundo lang, lumabas siyang namumutla ang mukha at nanginginig ang mga mata. Sumiklab ang kanyang boses sa intercom. Mga pasahero, may nararanasang teknikal na problema ang flight crew. Kung sino man po sa inyo ang may karanasan sa pagpapalipad ng eroplano, pakiusap, lumapit po sa unahan. Nagingay ang buong kabina. May mga natawa ng pilit, akala'y biro. Ngunit ang iba, kita ang takot sa mukha. Humarap si Angelica sa kanyang ama, mabilis ang tibok ng puso. Kaya ko to, sabi niya. Napatingin si Antonio. Ano? Kaya kong paliparin ang eroplano. Alam ko ang eroplano na ito ng buong buo. Ilang taon na akong gumagamit ng flight simulator. Alam ko ang controls. Kabisa ko ang mga checklist. Kaya ko. Umiling ang kanyang ama. Angelica, hindi ito laro. Hindi nga, tay, sagot niya ng buong tapang. Pero tay, may kailangang magpalipad ng eroplano. Kahit nanginginig ang boses ni Angelica, matatag ang kanyang mga salita. Eksaktong sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Teresa sa kabina. Ngayon mas kagyat kaysa dati. Kung sino man po ang may karanasan sa pagpapalipad ng eroplano, pakiusap, lumapit po sa harapan. Kailangan namin kayo. Ngayon din, tinanggal ni Angelica ang seatbelt. Nanginginig ang kanyang tuhod nang tumayo siya. Humarap siya sa kanyang ama. Kailangan kong subukan. Nagalinlangan si Antonio. Kita ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit sa huli, dahan-dahan siyang tumango.
Yaong uri ng mabigat at masakit na pagtango na tanging isang magulang lang ang makakagawa kapag kinakailangang bitawan ang anak. Habang naglalakad si Angelica papunta sa pasilyo, napako ang tingin ng lahat sa kanya. Ang mga pasaherong kanina'y nagkibit-balikat lamang ay ngayon namutla manghang pinapanood ang isang bata na papalapit sa cockpit para bang tumigil ang oras. Ngunit totoo ito, si Angelica Flores, isang 12 taong gulang, ay nakatakdang pumasok sa kasaysayan ng abyasyon, 30,000 talampakan mula sa lupa. Huminto siya sa tapat ng cockpit, mabilis ang tibok ng kanyang puso, pawis na pawis ang kanyang palad. Tiningnan siya ni Teresa, naguguluhan at takot. Iha, nasaan ang mga magulang mo? Tumuwid ng tindig si Angelica at huminga ng malalim. Ako ang makakatulong. Marunong akong magpalipad ng eroplano. Napakurap si Teresa, hindi makapaniwala. 12 ka lang. Naipalipad ko na itong eksaktong modelo, ang Boeing 737-800 sa flight simulator. Alam ko kung nasaan ang lahat ng controls. Paulit-ulit kong nainsayo ang paglapag. Kaya ko. Wala nang oras para makipagtalo. Sa loob ng cockpit, parehong walang malay sina Kapitan Morales at First Officer Delgado, mahina ang paghinga. Tumitig si Teresa kay Angelica, takot ang mga mata. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Sige, pumasok ka. Pumasok si Angelica sa cockpit. Ilang ulit na niyang inisip ang sandaling ito, ang maupo sa totoong flight deck, napapaligiran ng mga kumikislap na kontrol at mga monitor. Ngunit hindi ito panaginip. Isa itong krisis. Magulo ang cockpit, maputla at mahina ang mga piloto, hindi pa bumababa ang oxygen masks, medyo nakatagilid ang control stick, pero hawak pa ng autopilot ang eroplano, pansamantala. Tulungan mo akong ilipat sila, sabi ni Angelica, matatag ang tinig kahit mabilis ang tibok ng puso. Nagdalawang isip si Teresa, ngunit agad ring kumilos. Magkasama nilang tinanggal ang seatbelt ng mga piloto at inilipat sila sa jump seat sa likod. Umupo si Angelica sa upuan ng co-pilot. Sobrang laki nito para sa kanya. Halos hindi abot ng kanyang mga paa ang rudder pedals. Pero ang layout ng cockpit, kabisa niya. Kumikinang ang digital screens, altitude, bilis, direksyon, at inisa-isa niya itong sinuri gaya ng libu-libong ulit niyang ginawa sa bahay. Inabot niya ang radyo, pinindot niya ang transmission button. Mayday! Mayday! Ito ang flight 782. Walang malay ang 2 piloto. Kailangan ng agarang tulong. Over. Walang sagot. Mabilis niyang inilipat ang frequency, itinono sa emergency channel. Mayday, ito ang Flight 782. Nasa co-pilot seat ako. Inuulit ko, parehong walang malay ang mga piloto. Kailangan ko ng tulong. Pakiusap, sumagot kayo. Nagkaroon ng static pagkatapos may boses na pumutol sa ingay. Ito ang Jacksonville Center. Pakisabi muli, sino ang nagsasalita? Nilunok ni Angelica ang kaba. Ako si Angelica Flores. 12 taong gulang ako. Walang malay ang mga piloto. Sinusubukan kong hawakan ang eroplano. Tahimik. Pagkatapos, sinabi mo ba 12? Oo, mabilis na sagot ni Angelica. Pero kabisado ko ang eroplano na ito. Nagsanay ako sa modelong ito sa simulator. Kailangan ko lang ng gagabay. Sa lupa, sa isang air traffic control center na daan-daang milya ang layo, nakatulala si Controller Camila Mendoza sa radyo. Naguguluhan. Tumigil ang buong silid. Hindi ka siguro nagbibiro, bulong ng isang technician. Bata lang siya, bulong naman ng isa. Lumapit si Camila at kinuha ang mic. Sige Angelica, ako si Camila, tutulungan kita. Simulan natin sa altitude mo. Tiningnan ni Angelica ang display. 30,000 talampakan, airspeed 462 knots, papuntang east-southeast. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Pagkatapos bumalik ang tinig ni Camila, mahinahon at tiyak. Tama yan, ang galing mo. Okay bata, iuwi ka namin. Huminga si Angelica ng malalim, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiyak.
Wala siyang oras para matakot. Ano ang nangyari sa mga piloto? Mahinang tanong niya. Hindi pa sigurado, sagot ni Camila. Posibleng pressurization issue. Pero sa ngayon, kailangan mong mag-focus sa paglipad. Okay? Nakatayo si Teresa sa likod niya. Lumingon si Angelica. Pakisara ang pinto ng cockpit. Panatilihin mong kalmado ang mga pasahero. Huwag mong sabihing bata ang lumilipad. Sabihin mong may humahawak na. Tumango si Teresa, nangingilid ang luha. Ang galing mo, bulong niya. Pagkatapos, marahang isinara ang pinto. Bumalik si Angelica sa mga kumikislap na instrumento. Matatag pa ring lumilipad ang eroplano. Hawak ng autopilot ang kontrol sa ngayon. Pero alam niyang hindi iyon magtatagal magpakailanman. Okay Camila, sabi ni Angelica, matatag ang boses pero halatang kinakabahan. Ano ang susunod kong gagawin? Reroute ka namin papunta sa Augusta Regional Airport, tugon ni Camila. Mas maliit itong paliparan, mas tahimik, mas mahahaba ang runway at mas kaunti ang trapiko. Mas ligtas kang makakalapag doon. Naintindihan, sagot ni Angelica habang mabilis na sinusuri ang mga kontrol. Magaling ang ginagawa mo, Angelica. Talagang magaling, dagdag ni Camila. May init ang boses. Salamat, bulong ni Angelica. Halos hindi niya marinig ang sarili. Biglang may kakaiba siyang napansin sa fuel display. Isang hindi pangkaraniwang pagbabasa. Camila, parang may mali sa fuel. Pwede bang imbalance ito? Napamura ng mahina si Camila. Mukhang mas mabilis maubos ang kaliwang tangke. Hindi ito ideal, pero kayang ayusin mamaya. Huwag muna nating alalahanin ngayon. Sa ngayon, kailangan kong tingnan mo kung hawak pa rin ng autopilot ang eroplano, patuloy ni Camila. Nakikita mo ba ang MCP? Mabilis na gumalaw ang mga mata ni Angelica at agad na natunto ng mode control panel. Nakita ko, heading select ay aktibo, altitude hold ay nakaset. Perpekto, ngayon ilagay mo ang bagong heading, 112. Doon ka iikot papuntang Augusta. Inikot ni Angelica ang dial at inayos ang heading. Marahang kumiling ang eroplano pakaliwa. Sa labas ng cockpit, pakiramdam niya'y buong mundo ang gumalaw kasabay niya. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Samantala, sa kabina, nanatiling nakayuko si Antonio Flores, mahigpit ang kapit sa armrest. Umaling-aw-ngaw ang mahina, ngunit sa bayang bulungan ng mga pasahero. May isang binatang tumayo, nag-aalala. Anong nangyayari? Tanong niya sa pinakamalapit na flight attendant. Sino ang nagpapatakbo ng eroplano? Ngumiti si Teresa ng kalmadong ngiti. May problema sa cockpit pero kontrolado ito. Naghahanda na tayo para sa ligtas na paglapag. Wala na siyang idinagdag pa. Ang katotohanan na isang 12 taong bata ang lumilipad ngayon ay tiyak na magdudulot ng takot. Sa cockpit, ipinagpatuloy ni Camila ang paggabay. Simulan na nating pababain ang altitude. Ibaba mo sa 24,000 talampakan. Dahan-dahang bumaba. Tumango si Angelica at marahang binawasan ng throttle. Humina ang ugong ng mga makina. Bahagyang yumuko ang ilong ng eroplano. Sa labas, kumalat ang liwanag ng araw sa ibabaw ng mga ulap. Ang langit ay walang katapusan sa lahat ng direksyon. Nakatitig si Angelica na mamangha na hindi lang siya lumilipad, kundi siya mismo ang may kontrol sa 737. Buhay pa rin siya, lumilipad pa rin. Bigla namang kumurap ang mga ilaw. Camila, may nagbago. Ang mga ilaw parang humina. Copy, sagot ni Camila. Maaaring bumaba ang boltahe. Hanapin mo ang button na may label na APUGEN, backup power. Nakikita mo ba? Mabilis na sinuri ni Angelica ang panel, nakita ang switch at pinindot ito. Naging matatag muli ang mga ilaw. Huminga ng maluwag si Camila. Natural ang instinct mo, bata. Para kang pro. Hindi sumagot si Angelica. Nakatuon ang buong isip niya. Bawat ugat at kalamnan ay alerto, halos nag-aapoy.
Pagkaraan ng ilang segundo, may mahinang tunog na umabot sa kanyang pandinig mula sa likod ng saradong pinto ng cockpit. Palakpakan. May pumalakpak, mahina, pasimple, pero malinaw. May nagsabi na sa mga pasahero, hindi lumingon si Angelica, nakatuon pa rin siya sa unahan. Mababa ang boses na halos pabulong. Ilapag natin ang ibon na ito. Hindi pa siya kailanman naging ganito kagising. Habang umiikot ang eroplano pakaliwa sa ilalim ng kanyang utos, biglang sumagi sa isip niya ang bigat ng lahat. Hindi ito simulator, hindi ito ensayo, ito ay isang totoong Boeing 737. May 187 pasahero sa likod niya, nandoon ang kanyang ama. At wala siyang restart button kapag nagkamali. Angelica, confirm heading 112. Muling boses ni Camila sa headset. Heading 112 confirmed, kalmado niyang sagot. Altitude, bumaba na sa 28,000 talampakan. Vertical speed, negative 500 feet per minute. May bahagyang katahimikan. Perpekto, tugon ni Camila. Eksakto ang gusto ko. Magaling ang ginagawa mo. Si Camila Mendoza ay nanatiling composed. Sa 20 taon ng kanyang serbisyo sa pagbabantay ng mga eroplano, napagdaanan na niya ang lahat ng uri ng emerhensya. Pero wala ang nakapaghanda sa kanya para rito, isang 12 taong bata na nag-iisa sa pagpapatakbo ng isang jetliner. At gayon paman, hindi natataranta si Angelica, nakapokus, eksakto, matatag. Sa cockpit, sinuri ulit ni Angelica ang instrument panel. May kumikislap na indicator, ang annunciator light, para sa APU generator na kanyang pinagana kanina. Tiningnan niya ang descent rate, matatag pa rin, hawak pa rin ng autopilot ang eroplano. Sa ngayon, Camila, paano kung biglang mag-disconnect ang autopilot? Tanong ni Angelica. Harapin natin yon kung mangyayari, sagot ni Camila, nagpapalakas ng loob. Nagawa mo na ang higit pa sa kaya ng karamihan ng matatanda. Gusto kong maging handa, sagot ni Angelica, kung sakali. Ngumiti si Camila mula sa control tower. Okay, kung mawala ang autopilot, ikaw ang magmamaneho gamit ang yoke at rudder pedals. Pero huwag kang mag-alala, matatag ang kamay mo at nandito ako para gabayan ka. Copy that, tugon ni Angelica. Hinawakan niya ang yoke para maramdaman ito. Mas mabigat ito kaysa sa simulator. Totoo. At mapanganib, walang second chance. Sa kabina ramdam ang pag-aalala ng mga tao. Nagpapalit-palit sila ng posisyon, nagbubulungan. Alam nilang may mali, pero wala ni isa ang nakakaalam ng katotohanan na isang batang babae lamang ang nag-iingat sa kanila para manatiling nasa himpapawid. Kumalat ang mga bulungan sa kabina, parang apoy sa damuhan. May nagsabi na parehong inatake sa puso ang mga piloto. Isa naman ang nagbulong tungkol sa posibleng hijacker. Pero nang may isang binatilyo na nagsabing nakita niyang isang bata ang pumasok sa cockpit at isinara ang pinto. Nagsimulang magbago ang atmosphere, pumasok ang takot, biglang tumayo ang isang lalaki. Karapatan naming malaman kung sino ang lumilipad ng eroplano. Mabilis na lumapit si Teresa, ang lead flight attendant. Kalmado ang boses pero matatag. Sir, pakiusap, maupo na kayo. Nasa kontrol ang lahat, hindi siya kumbinsido. Gusto mo bang sabihin na isang bata ang lumilipad nito? Nilingon siya ng mga pasahero, may napagasp, may sumigaw ng mga tanong. Tumayo si Antonio, ama ni Angelica, sinusubukang pakalmahin ang lahat. Mga kasama, pakiusap, manatiling kalmado. Tumaas ang boses ni Teresa. Sir, umupo na kayo ngayon din. Ngunit tumanggi ang lalaki. Hindi ito kontrolado. Bata lang siya. Sa cockpit, naririnig ni Angelica ang malabong sigawan sa likod ng pinto. Pero hindi niya ito pinansin. Ignore the noise, mahinahong sabi ni Camila sa headset. Mag-focus ka sa akin, Angelica. Magaling ang ginagawa mo. Simulan na natin ang approach checklist. Tumango si Angelica kahit alam niyang hindi siya nakikita. Okay, sabi niya, huminga ng malalim. Flaps naka-up pa rin, speed brakes armed, auto brakes ay off.
Hayaan mong naka-off ang auto brakes sa ngayon, tugon ni Camila. Ngayon tingnan mo ang indicated airspeed. Sinuri ni Angelica ang screen, 287 knots. Magaling! Simulan mong bawasan hanggang 250. Ayusin ang dial sa MCP at dahan-dahang bawasan ang throttle. Sinunod ni Angelica ang utos. Kalmado ang kanyang mga kamay, matulis ang kanyang mga mata. Humina ang ugong ng mga makina nang hilahin niya ang throttle. Bumaba ang mga numero sa display. Maayos ang pagbaba ng bilis. Sa control tower, yumuko si Camila palapit sa kanyang console, mas mahigpit ang kapit sa headset. Sabihin ko lang bata, matatag ang loob mo. Hindi naman, mahina ang sagot ni Angelica, natatakot ako. Lahat tayo natatakot sa himpapawid, sagot ni Camila. Kahit ang pinakasanay na piloto, pero ang pinakamahusay hindi natitigilan at hindi ka natitigilan. Biglang may unggol sa likuran. Napalingon si Angelica. Kapten, tawag niya, may bahagyang pag-asa. Kumilos si Kapitan Morales. Bumukas ang kanyang mga mata, tapos muling pumikit. Basang-basa pa rin siya ng pawis, halos walang malay. Narinig ni Camila ang ingay sa mic. Isa ba sa mga piloto ang nagising? Parang ganon, sagot ni Angelica. Pero bumalik siya sa